Tortang tangkong ay pwede natin ipabaon sa ating mga anak, kapatid. Yes, pwede natin yan gawin, kapatid. Yung mga anak natin na hindi kumakain ng gulay, yes, ito gawin natin. Hindi nila nalalaman na gulay pala yan ang kinakain nila. Siyempre, kumusta kayo mga kapatid? Yung kangkong na yan, hinugasan ko na. Hinati ko yan sa dalawa. Konti lang kinuha ko para sa tortang tangkong. Baka hindi nga nila magustuhan. Kasi first time ko rin gumawa nito, kapatid. Try ko lang kung anong lasa o baka naman magustuhan ng mga anak ko. Sabi nga nila, sanayin daw natin ating mga anak na kumain ng gulay. Dalawang benepisyo ang makuha natin. Makabudget tayo at may masustansya pang kinakain ng ating mga Pinupinuhin lang natin yung mga dahon ng kangkong at yung mga lamas para hindi nila nalalaman gulay pa lang kanilang kinakain. Dahil first time ko itong ginawa, kapatid, iniisip ko kung anong lasa. Kung magustuhan ko rin kaya. Kumuha lang kong kunting tuna para may pangpalasa din. At yung sobrang tuna, isago lang ko siya sa ginisang tangkong. At yung nilagay kong harina, kompleto na yan. Breading mix, cornstarch, harina at yung mga pangpalasa. At saka nilagyan ko ng itlog, bitsin, asin at konting bitsin. At halu-haluin lang natin yan at maglagay na rin tayo ng mantika sa ating kawali. At nang mainit na ang mantika, ilagay na natin ang tangkong. Yes mga kapatid, habang nagluluto ako dyan, may isi-share ako sa inyo ng salita ng Panginoon. Mateo 10 verse 37. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano ba ang ibig sabihin nito, kapatid? Ito lang ang ibig sabihin ng Panginoon, mga kapatid. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ibig sabihin nito, una mong mahalin ang Panginoon. At pangalawa, na pinakamalagang utos din na katulad din ng una, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit kailangan nating unahin mahalin ang Panginoon? Dahil siya ang tinubdan sa gugma. Siya ang nagahatag og gugma kanato para kabaluta mahigugma sa atong isigkatao. Dahil mahal mo ang Panginoon, mahalin mo rin ang magulang mo at yung mga anak mo. Dahil nga marunong ka ng magmahal, dahil minigyan ka ng pagmamahal ng Panginoon, dahil yan sa paniniwala mo, sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Sa nakita nyo, kapatid, nagustuhan ng anak ko, and sa natikman ko naman, masarap siya, kapatid. At ating ginisang kangkong na may tuna, masarap din siya. Subukan nyo, kapatid. Basta naalang dyan asin o bitsin, alam mi anak para sa tuwa mga igsuon. To be honest mga kapatid, no, wala dyan ko naanad aning kaon-kaon na mga dahon-dahon, kay wala lagi ko naanad sa gamay pa. So nindot yun, anaro na to mga anak ani mga dahon-dahon para less ta sa gas. Sa namingyo nako, diha na ko nagakaon og mga dahon-dahon na gulay, pero pinili ra pod o isa na ning kangkong na ganahan ako. Sa ngayon sinasanay ko na yung mga anak ko para hindi maging katulad sa akin na hindi masyado kumakain ng mga dahon na gulay. Yes mga kapatid, so hisgutan na to atong nahisgutan na word of God. So nindot jud na unahon na to higugmaon ang Ginoo, kay syempre matarong na tong dala atong mga anak tungod na kay natudluan man ta sa pulong sa Ginoo. Kung wala ta natudluan sa pulong sa Ginoo, dili ta kabalo mo atiman sa atong mga anak or sa atong bana. Yes, mga kapatid, and dito lang nagtatapos. Salamat sa iyong suporta. God bless. Bye!